Okay, mga hapon, mga igsoon. Niya kita karon sa Plaza Independencia. Then adunay niyang panagdebate. No? Sila ni Brad si Carlo Badinas ug si Jano Soliano nga The Way of Truth. O ang tema pamatud-an ko si Santa Maria walay sala sumala sa Biblia o referensya. O ang affirmative nini mao si Bro G. Carlo Badinas o sa ka RCC Catholic Faith Defender. Kanya ang negatibo mao si Jano Soliano The Way of Truth. Sa dili pa magsugod ang ilahang panagdebate ato una kining basahon kining mga lagda kung palaod nga mga pagatumanon sa mga maglalantugi. No? Una, dili mugawa sa tema ang matag maglalantugi. O ang ikaduha, ang pangutana nga mugawa sa tema dili pagatubagon. Ang ikatulo, ang mga pangutana og tubag dili mula pa sa usa ka minuto. Ikapat, ang pangutana nga kategorikal kinahanglan tubagon. Oo, dili pwede o qualify ang tubag. Ang ikalima nga lagda, ang referensya nga gamiton pwede mahiling sa katbang. O ang ikanom, pwede gamiton ang zero copy basta klaro lang ang letra o ang libro nga gikapihan sa standard reference. Ang ikapito nga lagda, samtang magsulti ang pikas, dili musalga pagsulti ang pikas. Okay, kang walo, kinahanglan ang mga debatidor magrespituhay. Ang ikasiyam, walay insulto o personal nga atak sama niya ng kamo ni ba sama na ng kay buot or buang or dimli kak mao debate, bawal na sa atong lagda. Ay kaunsi, ang moderator adunay dakong kagahuman pagpadlong sa mga debatidor nga mulapas blaod nga nasaysay sa taas. Kung ikadusi o katapusan, doon ay timekeeper nga mo pahibalo nga magsugod na sa debate. Mo-warning ang timekeeper sa mabilin nga 2 ka minutos o ngadto sa katapusan minuto. Now, natapos na pagbasa ang lagda. O karon, andam na ka Brad G. Carlo Badinas? Andam na Brad. Okay, may igsoon, atong paminahon ang unang pagbabarog. Unang pagbabarog ding Sige, magampo sa tanong. Kay kini siya religious debate man siya. Ato ni siya pasiunhan ug sa kapagampo sa ngalan sa Mahal sa Anak ug Santo. Amen. Among lang itong amahan, hinautot ka Lord nga mahimuot kaniini nga among gibuhat karon kay ang tuyo ug tumong ra gyud Lord na makabot na mo ang gusto kung kamatuuran Lord. Kay buot man nimo Lord nga kaming tanan makailas kamatuuran ug amo gyud nang dawaton ang kamatuuran Lord. Kung unsay tinuod, amo gyud ang sagupon. Ug unsay bakag mo ni among isalikway. In Jesus name, Amen. The Father, the Son, the Spirit, Amen. Okay. Okay, maayong hapon mga igsuon, no? Labi na sa nagtan-aw na to karon dinhi sa Plaza Independencia, Cebu, July 5, 2026, adlawng Domingo. Unya labi na sa nagtan-aw na to karon through online, no? Maayong hapon kanatong tanan. Kining debate mga kaigsuonan, kining friendly debate namo nahitabo ni kay do namang gugoy mga video content about sa pagtuong Katoliko. Unya si atong igsuon ni comment man siya, no, nang hagit siya nako nga magdebate mi. Unya nisugot ra sad ko mga kaigsuonan kay lagi mao man gyud natong trabaho, mao man gyud ang pagpanalipod sa ato ang pagtuong Katoliko. Unya ang iyahang gusto nga tema mao ang kabahin sa mahal nga Birhen Maria. Unya nindot baya kay ni nga topic about Mama Mary. So ang tema mga kaigsuonan, akong pamatud-an nga si Santa Maria walay sala sumala sa Biblia. Kini magong pagawalay sala ni Santa Maria gitawag ni sa Iglesia Katolika og Immaculate Conception, o gipanampon si Santa Maria nga walay sala nga panulundon. Kung ato ning lakturong pagkasulti, walay sala ang mahal nga Birhen Maria o Immaculate Conception
nga diha pa lang sa taguangkan sa iyang ginikanan si Santa Maria hawa o wala gyoy sala, dili sama nato nga adunay sala nga napanunod nato gikan sa atong unang ginikanan. Ug mao nay rason nga no kita bunyagan ta kay tungod kay nakapanunod ta sa sala sa atong mga unang ginikanan. Apan ang atong mahal nga Birhen Maria usa ka babae nga espesyal, usa ka binuhat sa Dios nga espesyal kaayo, kay mao ra ning tawo nga gilain sa Ginoo nga dili makasala o dili manunod sa sala sa atong unang ginikanan gawas ni Jesus Christ. Mao ni ang atong mahal nga Birhen Maria. Karon mga kaigsunan, unsa may atong biblical nga prueba niini kining pagka-immaculate conception o pagkawalay sala, ang pagkaputli ni Santa Maria. Kining pagkaputli o pagkawalay sala ni Santa Maria, kini nga pagtulunan implicitly, moingon kitag implicitly, dapat makaibaw ang atong katbang niini. Pag moingon ganitag implicitly, mabasa nato sa Biblia dili direct nga pagkasulti. Kanang pagkawalay sala ni Mama Mary implicitly mabasa na nato diya sa Biblia, pero dili siya direct nga pagkasulti o dili siya litra por litra, pero implicitly sa ato pa dunay teksto nga atong mabasa nga dili siya direkta nga pagkasulti, pero masabot nimo nga si Santa Maria walay sala. Unang teksto nga akong gamiton nga implied ni ngadtos mahal nga Birhen Maria nga si Santa Maria wala gyud maulipon sa sala o wa gyud siya ay sala. Una, kining naa sa Genesis chapter 3 verse 15. Pabantayan ninyo mga kaigsuonan kung magtuon ta diha sa Biblia nga dunay magkaaway ang serpente, ang yawa katong bitin og ang babae. Unya ningon nito ang Ginoo, magkaaway ang yawa ug ang bitin, ay ang magkaaway ang yawa ug ang babae, ang bitin ug ang babae. Unya ningon nito ang Ginoo nga ang babae muyatak sa ulo sa bitin. Unya nasayod man gyud kita kung magtuon ta sa Biblia nga kanang bitin nagsimbolo ka na siya sa yawa. Ug nasayod kita nga ang yawa maoy amahan sa sala. Mabasa na sa Hebrehanon kapitulo 2 nga ang yawa mao'y amahan sa sala. Unya unsa may nahitabo mga kaigsunan, kung imong basahon ang Genesis chapter 3 verse 15, ang yawa nga mao ang bitin gitumban, giyatakan sa babay. Sa ato pa ang amahan sa sala giyatakan na ni Mama Mary. Kay nga naman, kay si Mama Mary mga kaigsunan wala mailawom sa sala, kundili ang sala ilawom ra sa mahal nga Birhen Maria. Kay nga naman, kay ang yawa nga mao ang bitin giyatakan raman sa babay. Mao man ay kiingon diya sa Genesis 3:15 nga ang babay muyatak sa ulo sa bitin. So klaro og tataw mga kaigsunan, kana pala nga teksto mo prueba na nga si Mama Mary wala gyud siya maduhigi sa sala, wala gyud siya maguniti sa yawa, kay gani ang yawa iya ramang gitumban o giyatakan. Mao na mga kaigsunan unang prueba. So implicitly masabot na nato nga si Santa Maria, ang Birhen Maria wala mailawom sa yawa, wala mailawom sa sala. Karon unsa man ni ikaduhang ebidensya nako nga ang mahal nga Birhen wala gyoy sala? Ang ikaduhang prueba nako nga si Santa Maria walay sala o Immaculate Conception kadtong salutation ni Arkanghel Gabriel. Unsa man ning salutation sa Anghel Gabriel? Kung mabasa ninyo, kung basahon ninyo ang San Lucas 1:28, klaro kay na ang anghel miingon ngadto sa mahal nga Birhen Maria, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Sa ato pa mga kaigsunan, mabasa na diha sa Lucas 1:28 sa bugna version nga Biblia o sa Duway Rims version nga nag-ingon nito, Hail, full of grace. Mo nag-ingon sa anghel nga si Santa Maria puno sa grasya. Unya karon mga kaigsunan, kay mao man nay gisulti sa anghel Gabriel ngadto ni Mama Mary, mao man gitawag og kanang salutation ni Saint Gabriel ngadto ni Mama Mary nga si Mama Mary puno sa grasya. Karon sumala sa Biblia, ang tao nga puno sa grasya matud pa ni San Pablo, Roma 6:14, ang sala dili makagahom diha kaninyo basta kamo puno sa grasya. Naa na sa Roma 6:14.
nga kana ding tao nga puno sa grasya ug ang tao na ilawom sa grasya dili mugahom ang sala diha kaniya. Unya, kumusta man si Mama Mary? Sumala pa sa Lucas 1:28 si Mama Mary puno man sa grasya. Unya, unsay giingon ni San Pablo, Roma 6:14, ang sala dili mugahom kaninyo kung kamo puno sa grasya o ilawom sa grasya. Sa ato pa mga kaigsuonan, implicitly si Santa Maria wala magahom sa sala o wala gyud siya sala. Kay nailawom man siya sa grasya. Dili lang kay nailawom sa grasya, puno gyud siya sa grasya. Sumala pa sa anghel. Ya karon Brother Suliano, kung ang tao puno sa grasya, makasudi ang sala diha niya. Pangutan-a San Pablo, Roma 6:14, ang sala dili mugahom kaniya kung ang tao na ilawom sa grasya, kung ang tao puno sa grasya. Mao na ang ikaduhang ebidensya nako nga si Santa Maria full of grace. Mao nay rason ngano si Santa Maria wa gyud maigo sa sala tungod kay puno siya sa grasya. Unya mga kaigsuonan, kani ba yung pagkapuno ni Mama Mary sa grasya sa Griego ani gitawag siya kikaritomene. Pag mingon ginita kikaritomene, diha pa lang sa tiyan siyang ginikanan, puno na gyud siya sa grasya. Ang grasya naa ni Santa Maria diha pa lang sa tiyan siyang ginikanan. Og mao nay rason nga dihang gipakatao si Santa Maria og bisa si Santa Maria gibuntis siya sa iyang ginikanan, wa gyud siya maigo sa salang panulundon. Kay diha pa lang sa tiyan sa iyang ginikanan, giputos na siya sa grasya sa Ginoo. Mao na mga kaigsuonan. Karon ikatulong ebidensya nako nga si Santa Maria putli ug walay sala. Awit 4:7. Unsay giingon sa awit 4:7? Pagkatahom kagayud akong pinangga, pagkahingpit mo gayud ug pagawala gyoy mansa kanimo. Klaro kay ha? Awit 4:7. Matod pa diri sa awit 4:7, mabasa na natos Biblia nga niingon dinhi, pagkatahom kagayud akong pinangga. Nadi pinangga ang Ginoo. Nya unsay giingon diri? Pagkahingpit ka, pagkahingpit mo gayud ug pagkawala gyoy mansa kanimo. O unsa man ibot pasabot anang mansa? Dili man na mansa nga hugaw sa salina. Ang buot pasabot anang mansa mao nang mansa sa sala. Walay mansa sa sala ang atong mahal nga Birhen Maria. Awit 4:7. Unya kung inyo nang sabto ng awit 4:7, mao na siya ang kahulugan sa Immaculate Conception, brother. Kanang pagkawalay mansa ni Santa Maria, kung inyo nang sabto, mao man ang kahulugan sa Immaculate Conception. Unsa may binisaya ng Immaculate Conception? Gipanamkon si Santa Maria nga walay mansa sa sala. So awit 4:7 kung inyo nang sabton ang iyang kahulugan, awit 4:7 mao na ang pagkawalay mansa sa sala ni Santa Maria o Immaculate Conception si Santa Maria. So kini nga tulo ka kining tulo ka mga ebidensya gikan sa Biblia, mao ni siya gitawag na kog biblical proof nga si Santa Maria Immaculate Conception o putli o walay mansa sa sala si Mama Mary. Pero subok kay pamalandungon mga kaigsuonan. Salamat bro. Subok kay pamalandungon nga dunay mga ikatbang natos pagtuo nga ang inahan sa Ginoo ila mang butangan og sala. Ila man pagkasadon kay para nila kay si Santa Maria lagi kuno tao. Ila man kuning basahon ning Roma 3:10. Inatog bakakon di ba mugawas man yun eh. Roma 3:10 kama 23. Miingon dayon ni sila si Maria walay dili, si Maria naay sala. Oh, si Santa Maria kuno nakasala kay tungod kay naas Biblia nga ang tanan tao nakasala. Oh, di ba mao man ilang gamiton. Roma 3:23. Pero kung ato nang ana nga teksto brother ako nang pabuton. Pero naay ginindot nga tubag anak. Kanang giingon nga tanang nakasala, walay usa nga matarong si Santa Maria mga kaigsuonan nahigawas ni anang balaura. Kay ngano man, kay si Santa Maria diha pa lang sa tiyan siyang ginikanan, exempted na siya sa gitawag na tuog sala. So kana nga balaod, kanang pag-ingon ni San Pablo nga ang tanang tao nakasala, walay tao nga matarong, si Santa Maria nahigawas ni ining maong balaura. Oh, timani ha, iksoon. Jano Suliano, timani. The way of truth ang imong pundok. Timani, nahigawas si Santa Maria ni ana. Tungod aning tulo ka bersikulo nga gigamit ako.
O niya, moingon na yun ni siya si Maria, nalipay pagapot sa manluluwas. Busa, may sala din si Mama Mary. Mao man ni sagarang gamiton sa mga siktang sulpot. San Lucas 1:47, nga niingon sa Santa Maria nga, nagakalipay ang akong kalag ug nagahimaya ang akong espiritu tungod sa pag-abot sa akong manluluwas. Nya moingon na yun yung akong katbang, oh, tungway sa si Mama Mary, nganong nalipay man siya sa pag-abot sa manluluwas. Iman ibro, naaga po'y nindot na tubagana. Kanang San Lucas 1:47, kung imo ng sabto diha, kung moingon ka sa Santa Maria giluwas kay naay sala diha ka nasayop pagsabot sa mong teksto. Pero kung imo yun ng sabton ang maong teksto, binasig yun sa panabot sa simbahan Katoliko, kanang pagka niluwas ni Santa Maria. Sakto man na si Santa Maria giluwas, pero kanang iyang pagka naluwas, dili sabton nga naay sala si Santa Maria. Kanang pagka naluwas, duhay klase ana. Duha ka klase ang pagkaluwas ni kanang pagkaluwas. Una, kanang gitawag og preventiba. Giluwas na siya Mama Mary nga dili makasa. Giluwas si Santa Maria napas niya sa ginikanan aron dili maigo sa sala. Muna gitawag og preventive salvation. Mo na naangko ni Mama Mary. Tinuod sakto man na si Mama Mary giluwas aron di makasa. Oh. Pero kining ato giluwas ta kanang gitawag og giluwas ta tungod kay nakasa na ta. Mo na gitawag og restorative salvation sa ato ana. Pero si Mama Mary, special case Mama Mary. Nganong dili man special lang sa Ginoo si Mama Mary nga inahan man na sa Ginoo. Siya may gipili sa Ginoo aron diha magpakatao ang ikaduhang persona. Last 2 minutes. Mo na mga kaigsuonan, hinaot mga kaigalaan nga masabtan ninyo kining tulo ka punto. Nganong si Santa Maria walay sala o immaculate conception. Una, siya'y bipildi sa amahan sa sala. Siya'y miyatak sa yawa. So lakto pagkasulti wala bugahom ang sala diya kaniya. Roma 6:14, ang tao na ilawom sa grasya dili makagahom ang sala niya. Unya si Santa Maria kumusta man? Nailawom ba sa grasya? Yes, nailawom kay puno ko siya sa grasya. Ikatulo, si Santa Maria full of grace. Puno sa grasya si Santa Maria. Maunay rason ngano si Santa Maria wala gyoy sala kay puno siya sa grasya. Kana pitong batol nga nature spring, kung puno na sa tubig, sudlan pa na nimo dili man na makasuot pang laing tubig. Kay nga naman puno naman ang batol. Mao po na ang kahimtang ni Mama Mary. Si Mama Mary puno sa grasya ang iyang kalag. Maunay rason nganong way sa Last 1 minute. Onya ikatulo, awit 4:7, klaro kaayo nga dunay matahom og pinangga kay Ginoo, hinpit og wala gyoy mansa diha kaniya. Kinsa man ni kung inyong sabton ang kanang kahulugan sa pagawalay mansa, maunang tawag og Immaculate Conception o si Santa Maria Putli sa dihang panamkon si Santa Maria. So maora na mga kigsunan kana nga mga teksto o prueba nganong moingon ko si Santa Maria walay sala ug magpaabot ko sa akong katbang kanang pinakalisod nga pangutana ato nang paaboton mga kaigsunan kay makasiguro ko na ay tubag ang simbahan ana kay tanang mga pagsupak sa mga laing tinuhuan naa nay giandam ang simbahan kung sao na siya pagtubag mga kaigsunan. Daghang salamat. Ave Maria, Viva Cristo Rey. Maayong hapon kanato tanan. Time. Tupod. 15. 10 minutes daw. Posta kung na yung objection. Okay, Bro J. Start. Una na akong pangutanan nimo sa sumala sa unang teksto nga imong gibuhian sa Genesis 3 versikulo 15. Ako pangutanan nimo, kini ba nga teksto sa Genesis 3 versikulo 15? Si Maria ba ang ipunting ani? Tubag. Yes, in terms of prophetic. Prophetic ha, pasabot. In terms of kanang propesya si Mama Mary. Pero in terms of literal context, si iba. Kung atong basahon ang literal context yun na. Pero in terms of prophetic, si Mama Mary na kay kana kung giingon diha, muyatak mas bitin. Nya si iba di man na pwede kayatak bitin kay napildi man siya siyawa. So di siya pwede kayatak. So in terms of prophetic, as Mama Mary na, kay wala may laing babae nga mipildi siyawa sa Mama Mary naman. Sunod pangutana. Okay, sumala sa imong giingon nga si Mama Mary ang giingon ka sa prophetic. In terms of prophetic.
tuguti ko nga akong basahon na nga ako na ipangutanan nimo kini mo sa gitawag og premise. Sumala sa imong giingon nga prophetic sa mabasa nato diri sa Roma 16 bersikulo 20. The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus be with you. Ako muta na. Kinaingon man ka nga si Maria ang gitagna nini. Unya naingon si Apostol Pablo nga si Kristo man di ay ang katumanan nini. Ako muta na. Kinsa may nagsulti ninyong tinuod si Apostol Pablo o ikaw? Aba, kaming duha. Kay ang imong gigamit Roma out of context. Kay nga naman ang gisgutan sa Roma si Kristo, pero ang gisgutan sa Genesis 3:15 si babae. Kano sa man ang babae si Kristo? Ang gisgutan niya ang babae mo'y muyatak sa bitin. Dili lalaki. Kay kumingon kag lalaki aw si Kristo ang katumanan. Pero babae man. Nya in terms of prophetic, wala may laing babae nga napildi sa yawa ang mahal nga Birhen Maria. So kanang imong Roma Roma out of context kay wa ko mo gamit anang Roma. Ang akong isgutan kay Genesis 3:15. Adto ka mangutana sa akong gigamit. Okay. Time na? Sige bro. Sumala sa imong giingon nga out of context. Ako na sa ni siyang basahon. Premise. Ingon siya. Kay ang atong gidibatihan sumala si Biblia og referensya. Ingon siya there, he will crush your head. Unsay giingon? The struggle between God and evil one struggle played out in the heart and history of mankind. The offspring of the woman would eventually crush the serpent heads. A promise fulfillment in Christ. Ako mangutana nimo. Kinaingon ka man nga out of context. Out of context ang akong gibasa. Kinsa may sakto ninyo aning giaprubahan mismo sa inyong mga seminaries nga kini siya nga statement sa Genesis 6 to 15 naglanggob ni siya ngadto sa tagna sa Roma 16 bersikulo 20 asay sakto ninyo Ato ba? Sakto lagi ming duha, ikaw mong nasayop kay ang kana laging Roma imong gigamit nga muyatak pud sila sa bitin out of context na kay nga naman ang gisgutan ko sa Genesis 3:15 babae. Unya sa Roma kay wa man na hisgutig babae diha. Ang gisgutan diha sa imong gibasa si Kristo. Unya ang gisgutan sa Genesis babae man na babae na di Kristo ana. Sa pa isa o pa kamaman. Wa na pa ko 1 minute explain. Nya ang gingon pa ko dito kanang Genesis 3:15 ang kahulugan yun na sa propesiya mao si Mama Mary nga muyatak sa bitin. Oh, mo na akong tubag brother. Okay. Sumala sa imong giingon nga sakto mo nilig duha. Ka mo magit siguro ka mo mosabot og English bisan sige, siguro sige, to dito. Basahon ako balik. The offspring ang kaliwat of a woman would eventually crush the serpent's heads. A promise fulfillment in Christ. Kini nga saad natuman ngadto nga Kristo. Nganong moingon man ka? Ako puta na, nganong moingon ka man nga parehas mong sakto nga ang iya fulfillment si Kristo man mo si Maria man. Tubag, ang gisgutan diha wa mamingon not Mary. Ang gingon diha fulfillment sa to pa ang katumanan duha man na si Kristo ug ang iyang anak. Kay di man na pwede po nga si Kristo mahabilin. Di sa pwede nga si Kristo maginusara ug way inahan. Kanang duha lang ko na si Mama Mary og si Kristo. Mo na ibot pasabot sa simbahan pero wa moingon ang simbahan diha sa imong gibasa not Mary. Ingon ba diha nga dili si Mama Mary? Wala moingon oy. Ang ingon diha fulfillment ngadto kang Kristo. Ngano moingon ka ngadto kang Kristo kay kanang Kristo diha gikan man na sa babae. Sa to pa ang muyatak di ay si Mama Mary uban ang iyang binhi. Unsa man iyang binhi? Si Kristo. Sa to pa mag-uban na sila. Si Kristo ug ang babae. Inahan ug ang anak. Pero niingon ba diha sa imong gibasa nga refers ni Christ, not Mary. Wala man mingon nga not Mary. Imo ra man na sunod pangutana. Sa ato palagi, ang ako pangutahan na si Muha, sayop na itong imong gingon kanina nga, kining akong gibasa, ay sa, sayop lagi na imong gingon kanina nga, kining akong gibasa sa Roma 16, versikulo 20, nga si Kristo ang katumanan. Kaya sumala sa gibasa diri, si Kristo ang katumanan. Tubag, Nang imong gingon kanina nga si Kristo santo, pasayop tayo mong isulti na. mas mahimo kang masayop kung moingon kag not Mary. Pero kung moingon lang kang Christ, katumanan, aw mag-uban man gyud si Kristo ug ang iyang inahan. So ang miyatag sa bitin dili lang kay si Mama Mary uban na ang iyang anak. Kay kana lagi si Kristo binhi man na, anak man na sa babae. So muyatag si Mama Mary uban kang Kristo.
Kay si Mama Miri wa man siya ang kaugalingong gahom, ang gahom gikan man siyang anak. So aron magkayatak siya sa bitin, makapildi sa bitin, kinahanglan mukuyog gina iyang binhi, apil gina iyang anak. So pag moingon kani kag not Miri, kay Christ alone ra gyud ang katumanan na diha ta masipyat. Pero kung moingon lang kag Christ, okay ra na. Nakatulik ko hinungkana kay pabor ka na na. Sunod pangutana. Okay. Sumala sa imong giingon nga si Maria mo offspring, siya mo ikatumanan sa imong gisulti kanina. In terms of prophetic. In terms of prophetic. Ako naman ang gitubag ko kanina nga ang pangutahan na si mo nga ang propesya gisulat na mga ni Apostol Pablo. Roma 16 bersikulo 20 ang sa prophetic si Jesus Christ. So ang akong pangutana kay imo man gibyo sa Genesis 3 bersikulo 15. Na ba kay passage or other evidence nga sama sa kong gibasa nga si Maria mo ay katumanan ani sa other passage na wala Naa in terms of kanang footnote sa Catholic Bible. Naa. Kung sa gingon diri, Genesis 3:15. Nya unsay giisgutan diri Genesis 3:15? Ato basahon na. Diri Nagtudlo si Maria gipanamkon nga walay sala, Immaculada Conception. Genesis 3:15. okay So, ang katumanan lagi, ang Immaculada Conception nga maoy mo yatak sa bitin pero dili siya mag-inusara. Nagyud ang iyang anak, kay iyang anak mo man toy binhi niya. Mo man toy muhatag niya gahom aron aduna si katakos mo kildi siyawa. Sunod pangutana. okay sumala sa teksto sa Genesis 3:15 ang babae maoy mo yatak sa bitin. Ako pangutana nimo na ba kay mabasa nga si Maria mo ay nagyatak sa ulo sa bitin? Tubag, in terms of prophetic na lagi. Genesis 3:15. Kung imo nang sabto ng propesiya ha, mamamili man yun na. Kay babae gisgutan unya matod pa sa footnote, ingon diri ang babae mao ang katawhan nga nagpakataw sa manluluwas. Kinsa man toy nagpakataw sa manluluwas? Si Elizabeth di ay ang birhen man. So klaro kayo nga kanang babae sa Genesis 3:15 diha sa iyang propesiya, kung sabto nimo iyang propesiya si Mama Miri lagi na brad. So naay mabasa diha sa iyang propesiya. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sumala sa imong gibasa diha. Babay, tara. Imong gibasa diha nga kaliwat ang katawhan. Ang nagpakataw. Mao ang katawhan nga nagpakatao sa Dios. Ako buta na. Matawag ba nimo katawhan si Maria? Mahimo ba siya? Matawag ba nimo siya katawhan? Sumala da sa imong. Kung dili man siya matawag og katawhan, asa man siya si Mama Miri, di siya tao. Di. Ako kuan ba? Matawag ba nimo siya katawhan? Kay katawhan man gud. Ang pugbuto sa botana is plural. Plural. Kung may kagipagkatao, tao, singular ra. Si Maria raman. Kung may kagkatawhan, sa para sa gibasa diri ba ganina? Nga kini siya nagsimbolo ngadto sa mga iglesia. Nya imo diha katawhan man ako na. Mabasa ba nimo nga katawhan si Maria? Mabasa bilong siya sa katawhan. Bilong. Bilong Dili sa katawhan. Bilong sa katawhan. Mo may gingon diri ang babae mao ang katawhan. Nga nagpakataos manuluwas, usa ra man ang nagpakataos manuluwas. Daghan din nagpakataos manuluwas, usa ra man si Mama Miri raman. Pero magamit na to dinhi nga si Mama Miri bilong siya sa katawhan. Kay tao man siya, isa man pugog mabilong siya sa mananap. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Biyahan ako kay biyahan ko itong teksto. Sige. 5 minutes. Ikaduha. Sumala sa imong giingon kanina sa Roma 6 bersikulo 14. Ngadto wadili na mo gahom ang sala tungod sa grasya. Nagingon siya diri. Premise. But where the sin increase, grace increase all the more. Kung sa Bisaya pa, kung ang sala naga-increase, ang grasya usab naga-increase. Ako bugutanan nimo. Kay si Maria wala may sala. Na sumala sa akong gibasa dinhi tungod sa sala ang grasya na increase. Sumala sa imong pamatuod si Maria walay sala. Unsaon pag-increase sa grasya nga si Maria wa may sala? Tubag, si Santa Maria dili sama nato nga mo increase ang atong grasya. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo ni increase ang grasya dili kanato. Pero kang Mama Miri, no need na mo increase pa yang grasya kay full of grace.
mo increase pa na nimo nga puno sa grasya sa mamamiri. Roma 6:14, ang tao nga nailawom sa grasya, ang sala dili mo gahom niya. Nya sumala sa imong pagtuo bro. Sayop din ang gisulti ni mamamiri. San Lucas 1:28. Si Santa Maria puno sa grasya, nya mo increase pa na nimo nga puno naman sa grasya si mamamiri. So kanang Roma imong gipasabot nga mo increase ang grasya. Referido na nato. Pero kang mamamiri, no need na mo increase ang grasya. Oy, kay full of grace ko si mamamiri. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sumala sa imong giingon nga Sumala sa imong giingon nga putli gyud si Maria. Putli si Maria. Sumala sa akong gibasa. Sumala sa imong Oh, gibasa. wala may manisagot. Sumala sa imong gibasa. Oh. Mapukoy. Wa man ko kadungog di kabasa gani. Pero sige lang, kasi imo man nagipahayag. Dinhi sa hub. Oh. Akong basahon, premise ni. Last 3 minutes. Last 3 minutes. Dinhi sa hub. Ah. 15. Oh. Hope. 15. Oh, 14 tingali na. Hope 15, 14. Oh. Bisag diri lang ko sa kuan. Hope 25. Bisag hope 15, 14. Nagaingon siya diri nga doon na ba'y tao? Doon na ba'y tao? Nga di pagkatao nga putli? Una pupunta na ako siya. Ingon si Audrey. Doon na ba'y tao nga di pagkataong putli? Ako punta na. Doon na ba'y tao o wala nga putli nga di pagkatao? Doon na oy, sumala sa itong tima, si Mama Mary. Oh, doon na, si Mama Mary. Ikaduha, si Kristo. Si Kristo tao ba yapon? Nya, didiputli si Kristo. Di pagkatao ba yato si Kristo ang tao? Kisa may nag-anak atong Kristo tao mas Mama Mary. Nya, didiputli si Kristo. Oh, Okay. mao po na si Mama Mary. So doon na exemption ang kanang hobrat. Doon na exemption. Mao na si Mama Mary o ato lang iapilan iyang anak. Okay. Kinayong gaman nga doon nagipotli kay sumala kay mo maginanggitima. Oh. Naingon siya din sa hub gihapon sa 25. Oh. Last 1 minute. Naingon siya nga doon na ba'y tao nga putli? Naingon siya nga wala. Kay mismo ang adlaw ug ang biton wala o dili putli. Unsa pagkaha ang tao. Sumala sa imong giingon nga doon na. Ako punta na si mo. Kisay na sayop ninyo. Si Hub o ikaw? Ubat, kaming duha lagi pulos gusto. Ikaw mo'y sayop. Ang gingon ni Hob lagi, walay tao nga putli. Doon naman ko na exemption. Doon naman na exemption pa. Sama pananglitan. Niingon si San Pablo. Ang tanang tao mamatay. Tanang dukahan tao mamatay. Doon na may tao nga wa mamatay. Si Enoch o si Elias. Sa to pa, pag may ngong ginitag tanan, walay tao nga putli, doon na yun na sa exemption. Kana nga maong general nga pagkasulti. Kay kung may ngong kag walay tao nga putli, unsam dito si Kristo di ay. Di dito putli si Kristo, unsam dito hugaw dito si Kristo, makasasala dito. Oh, naa sa exemption ng pagkasulti ha. Awit 4:7, doon na may putli. Oh, hingpit pagkamatahop ug wala gyud mansa. So unsam man ni walay mansa, kadi na hugaw. Oh, Time. Okay. Okay, wala tayo. Salamat mga debatidor. Pwede na maglaman sa pero sa di pa no doon ay libata lang ni with Negative stand. negative stand. Sige, Negative stand Bukod na. ka, Brad. Sa iyang Negative ipabarog. stand. Cross examination. Okay. Andam na ka na, Brad, sa pagguba sa iyang ipabarog ni Carlo Badinas. Andam na. Okay, sugdan na to. Timer start. Now. Okay, Now. maayong hapon sa tanan karon no diri sa Plaza Independencia sa kung mga higala. Labi na sa ang katbang karon si Bro J. Carlo Badinas. Ganahan kay kuha nga topic mga igsoon kay sa dito pa ko sa 7:20 sige ra man gababoy og sabat. Pero kini unique sad ni. Talag sa raman nato matapik.
Taghali ka baboy sa kapindot. Morning. Ako gyud pamatud-an nga si Maria nakasala gyud, do na gid siya sala. No, pero iya man gipangbasa mga teksto gud sa Genesis 3 bersikulo 15 nga si Maria daw ang katumanan nana. Sa prophetic iya bagyong gigamit ang words nga prophetic. Pero bisan gani sa prophetic nga mga pulong, gisulti naman gyud ni Apostol Pablo diha sa Roma 16 bersikulo 20 nga sumala sa tagna ang katumanan niini mao si Kristo nga mao'y mupukan kang Satanas sa unsang paagi diha sa iyang kamatayon. Oh, diha sa iyang kamatayon. Mao nang makaingon ko nga ang akong amigo mao'y nahimong out of context. Digani doon ako'y mga reference nga gibasa nga kining Genesis 3 bersikulo 15 nag-refer kini siya ngadtos kang Jesus Christ, wala siya nag-refer ngadtos kang Mama Mary. Actually ako nagrespeto man jud ko kang Mama Mary kay siya man gyud ingnon ta gihatagan og kuan ba kanang gihimong inahan sa ni Ginoong Hesus. Pero wala nagpasabot nga og makabasa ka nga si Maria Birhen di wala na sala. Dunay sala oy. Sa unsang pagihan nga duna siya sala. Una nag-ingon ang Biblia. Sa Job. Oh. Nag-ingon daan na dali sa Biblia o sa Job. Duna ba'y taong putli? Wala gi taong putli. Oh. Job 15 bersikulo ato ning basahon. Job 15 bersikulo 14. Klaro kay tataw na nga gipahayag ni Job bisan ang mga Hudiyo ani sayod sila. Nga silang tanan gipagkatao puro jud makasasala. Nahimo lang ning mga tao karon nga nahimong walay sala tungod kay giluwas naman ni Kristo. Ingon siya de. May tao bang putli kayon og matarong atubangan sa Dios? Ingon si Job, nangutana siya doon na ba? Ingon si Job ba? Doon na ba gitaong putli diha sa tubangan sa Dios? Og si Apostol Pablo may patubagon na ni, iya na dang gisulti kanina nga ingon wala gyud taong putli. Bisag usa wala. Unya ipabarog sa tuwa karong amigo nga doon na giputli. So mahitabo gyud nga mahimong magkakontradict ni. Bisan ta magani doon na tay mabasa nga doon na usa ka tawo nga matarong sa tubangan sa Dios pero wala ka na siya nagpasabot nga kana siya usa ka matarong nga di makasala. Kundi nahimo na siyang matarong pinaagi sa pagtuon niya ngadto kang Ginoong Hesus. Pero before pa siya sa taguangkan sa iyang anak makasasala na mabasa nato na siya sa buha sa awit 51. Oh, ingon siya doon na ba'y tao nga putli? Ingon ang Ginoo. Ang Dios dili mosalig sa iyang mga anghel. Dili man gani mosalig ang Dios sa mga anghel. Anghel na ha, dili tao. Ang Dios dili mosalig sa iyang mga anghel. Kay bisan gani sila iyang mga kay bisan sila sa iyang pananaw dili man putli. Ang anghel mismo ang Dios nagsulti ana. Ang anghel mismo nagsulti nga dili gyud ang Dios mismo nagsulti nga ang mga anghel dili man gani putli. Unsa pa kakitang mga tao? Oh, ingon si Job. Kay bisan sila sa iyang pananaw dili man putli. Ang tao pa kaha. Pruy pa kayang gisulti ni Job. Ang tao pa kaha. Sa pagkaputli ni Maria mga igsoon, putli siya as a virginity pero may kag wala agi sala. Di na mahimo nga naman. Numbers 23 verse 19. Ang tao puros bakakon. Nakapamakak ang tao. Nakapamakak ang tao. Labi na kung dili ka mo tuo bro sa karli sa kabaturan. Nakapamakak ka diha kay mo nagiingon sa Juan 8 bersikulo 44. Ang inyong amahan mao ang amahan sa tanang mga bakakon kaya naman dili man kamo tuos ka maturan. Mahimo kang bakakon ana kung di ka mutuos ka maturan. Kusa nagsulti siya nga naingong gani si Apostol Pablo pinaagi sa sala. Mas nidagaya noon ang grasya. Oh.
Kung ang tao magrasyahan, kana tungod kay sa sala. Nakasala ang tao. Unsa pa may grasya sa Dios kung ang tao walay sala? Mao nang naingon siya sa Roma. Ha? Pinaagi sa usa ka tao. Ang tanang tao sa kalibutan nakasala, bisan pa wala sila nakahimo sa sala sa gihimo sa tong mga nikanan. Nakasala na sila. Pero pinaagi sa usa ka tao, ang tanan nahimong walay sala, nga mao si Kristo. So din mga pamaagi. Di pa sabot ni Apostol Pablo nga doon naging tao nga nakasala. Nakasala kitang tanan mo nagingon si Isaiah 51. Kitang tanan nahimulag ngadto sa Dios og nakasala. Klaro kayong gingon. Kitang tanan nahimulag sa Dios og nakasala. Iya pang gigamit kanina ang gisulti diya sa Lucas 1 bersikulo 47. Nga nagpasalamat si Maria kay na tao og naniya nahimutang ang grasya nga mao si Ginoong Hesus nga mao iyang manluluwas. Ano man nasayod naman daan ang mga Hudiyo gud nga makasasala sila. Nasayod na daan ang mga Hudiyo kay gisulti na nadaan ni Hug nga ang tanang tao dili perpekto gani ang bulan dili perpekto. Ingon siya sa Hug 20. 25. May matarong ba o putli sa tubangan sa Diyos? Alang kaniya bisan gani ang bulan dili hayag og putli ang mga bituon unsa pagkahaang tao o sa lamang kaulod. Ingon siya, bisan gani ang anghel dili putli, bisan gani ang bulan dili putli, bisan gani ang bituon dili putli unsa pagkahaang tao. Dili gid mahimong putli ang tao. Gawas kung mutuo siya kang Ginoong Hesus. Ingon ni Apostol Pablo, pinagis pagtuon nimo kang Ginoong Hesus, ang tao giputli ug wala na siya hininginli, wala na siya gikondem sa iyang mga sala o gigrasyahan siya. Mabitaw nang hinungdan mga igsoon nga mabasa nimo nga si Maria napuno sa grasya nga naman. Yang ko na mismo gani ato nang mabasa nga maingon ko nga si Maria do nakasala. Unsa paagi nga si Maria nakasala? Tanawa. Unsa paagi nga si Maria nakasala? Ang ako magong amigo, siguro dako magong respeto kay nagtuon man siya. Nagtuon man Pero so sa paagi nga nahimo nga si Maria gani nakasala. Yung mayon ko nga si Maria nakasala gid siya, do nagikapruban ako nga si Maria nakasala. Diya. Ningon siya. Sa diya nga si Ginoong Hesus nagwali. Nagwali siya. Kunya wala naman sa lugar sa pagkaon. So, medyo nalapas-lapasan siya sa iyang pagkaon. Dili na tarong wala na nasakto sa oras ang iyang pagkaon. Ang nahitabo project. Usa giingon niya sa iyang pamilya, uban sa iyang igsunog sa iyang inahan. Ingon siya diri. Your mother and your brothers are outside looking for you. Ang imong igsuon o ang imong inahan nagtan-aw kanimo tuwa sa gawas. Unsa may giingon sa iyang inahan og sa iyang igsoon? Ingon siya, he is out of mind. Wala na siya sa saktong pangisip. So yun ang imong inahan. Ingnon ka nga si Ginoong Hesus, ingnon imong walay saktong pangisip. Pagkaingon ko nga, doon nagisala. Nga naman, at first si Maria dili mo to kang Ginoong Hesus primero. Marcos 3 31 niya balik ngadto sa 20. Tingon siya, ang imong igsoon ug ang imong inahan tuwas gawas. Pero sa may ilang giingon. Nawada na siya sa saktong pangisip. Kaya nga naman, wala naman siya kaon tungod sa kabisi sa iyahang pagministre. Diha pa lang daan. Makaingon ako nga si Maria nadala sa iyang pagkatawanon. Dili man gud ang atong pagkatawanon, doon na kita pagkatawanon. Munang giingon dia sa Roma 15, Roma 5. Dili mawala kanato ang pagkatawanon, ang atong pagkamakasasala. Pero magpasalamat kita sa Dios kay pinaagi siya nga iyang anak gihimo kita niyang hingpit. Di ba? Pinaagi siya ang anak makasasala lagi ta. Mismo din sa iyong libro. Last 5 minutes. That's 5 minutes. Mismo dire sa inyong libro. Dugay na ni kining Immaculate Conception nga doctrine. Dugay na ni nga matingala bitaw ko anong nibaruga ni. Kay mismo dire sa inyo gi-confirm gini nila
gi-affirm na nila nga dili biblical gyud. Di biblical. Pwede nimo ni mahiling. Awa. The Immaculate Conception, ang pagkaway sala ni Maria bisan pa diya siyang tangguangkan siyang inahan. Unsa man nga doktrina historical eh. Ingon siya diri. Ingon siya diri. The doctrine of the Immaculate Conception was hotly controverted. Ang doktrina, ang pagtulunan mahitungod sa pagkaway sala ni Kristo gikan sa tabuangkan ni Maria, kini siya hotly controverted. Amo bitaw bisa karon ga debate tani. Hotly controverted in the age of faith, sa katuigan sa mga pagtuo. Ingon dahil siya diri. There is virtually no warrant. Virtually no warrant. There is virtually no warrant for it in the Bible. Kini dili kagarantisado, walay ikagarantiya nga kining pagka-Immaculate Conception na sa Biblia. Mabasa na sa world history. Dili nimo ikagarantiya. O bitaw nang mayong kaganina sa Genesis 3 versikulo 15, prophetic. Kayon ko nga wrong interpretation. Kaya sa prophetic, si Jesus Christ man mo i-interpret. Napa? Buhat, Salmo 1. Moingon tagway sala ang tao, dili oy. Mabasa na to na. Ingon siya. Surely I was sinful at birth. Nakasiguro ako gagikan pamanggani sa akong paganak, ako na makasasala. Surely I was sinful at birth. Sinful from the time of my mother's conceived me. Ito daw, makasasala ako. Sa diha pa ako sa taguangkan sa akong inahan. Na moingon na tagwalay sala. Walay sala. Kung ito ng mga Hudiyo, mismo ang mga Hudiyo, bro, G. Carlo, makasabot yun sila nga sila makasasala sila. Last 2 minutes. Makasasala sila. Juan 9. Juan 9. Munang, pagkayon ko nga, kita, gigrasyahan lang ta sa Diyos nga wala isipa ang atong mga sala. Apil na si Mama Mayre. Pero, at first, nung nagisala, bisan gani nga si Kristo nagministeryo, iya man nagingnan nga wala ka sa saktong pag-isip. Nya, kanada pag-ingon nimo sa imong anak nga wala ka sa saktong pag-isip, dili day na sala. Sala na oy. Sala na. Ingon sa diri. Pila to, last 2 minutes? 1 minute and 10 seconds. 1 minute and 10 seconds. Ako na rin pasahon, gamay na lang. 9:34. Sahuan. Ingon siya dre. You were safe in sin at birth. How dare you to lecture us? Ingon siya nga. Kaun sa man ka ikaw na mahinoy, manudlo na mo. Ngagikan sa imo gani sa pagkatao nimo, makasasala ka naman gani. Sige sa man ka nga manudlo sa mo. O lagi na kay mga Hudiyo, culture nila nga nakaibalo gid sila nga makasasala sila. Mismo gani si Maria, ingon man gani siya nga kanang nagbalipayon ako. Nagbalipayon siya, bro, G. Carlo. Tungod kay ana-ana kaniya ang manluluwas. Mismo si Daniela na. Ingon man gani siya nga kalimti ang among mga sala sa among mga kaliwatan. Gapel ginana do nagisala lagi. Kani ingon mo gani nang ingon ni Siyob. Wala gyud tao kay bisan gani ang anghel dili putli kun sa pagkaan tao. Putli si Maria sa iyang pagkababae. Pero at first do na siya sala kaya magingnan iyang anak nga wala ka sa saktong pag-isip. Right. Time. Okay. Kato yung pagpabarok ni Brother Jano Soliano. Nya, andam na ka, Brad, G. Carlo, sa iyang pagpangutana.
andam na bro. Sa 10 grasya sa minutes. Ginoo. Timer start. Now, Now. Okay. Unang pangutana bro. Premise niya. Kay ang tima nako, ako mang pamatud-an nga si Santa Maria walay sala o putli o walay mansa. No, mao man gyud na. Karon bro, unang pangutana premise ni. Sumala sa Biblia, unang Juan 3:4. Ang sala mao ang paglapas sa sugo sa Dios. Pangutana, kung si Santa Maria na ay sala, unsa may nalapas nga sugo ni Mama Mary, unsa may ang nalapas nga sugo sa Dios ni Mama Mary, unsa iyang nalapas kung naa say sala? Ang iyang nalapas, kato ang gingnan niyang ginahan nga, wala man kasasaktong pag-isip. Oh, muna sala niya. Basta na nga ako nakita. Ingon man iya magkaingnan niya. Wala ka. Nabukbasa ko ha? Ako ba nagibasa? Diba, naingon siya nga, ang imong mga itsyon, ang mga natos, gawas. O sa giingon nila. Wala na siya sa saktong pag-isip. Kaya nga naman, wala siya sa saktong kaon. So, munang ilang kwaon si Ginoong Hesus. Muna sala nga akong nakita. Sunod pangutana bro, asa mabasa sa Biblia nga kung ingon ka wala na kay saktong pang-isip, paglapas na sa sugo sa Dios. Ay, tayo mabasa. Oy, kanay mo nang giingnan nga taong bangbuang. Asa sila? Oh, taas Biblia, wala ka kabasaan na nga. Ang tao nga maingon nga, ikaw buang-buang. Ato ka sa... Objection, Mr. Moderator. sa mga objection, Brad Carlo. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, asa nga sitas mabasa mo diha sa Biblia. Timer stop ta. O asa na nga sitas mabasa sa Biblia nga kung ingon ka nga nawat-an siya pang-isip, nakalapas sugo sa Dios ana. Naay 1 hour ha. Oh, dahil 1 hour. 1 minute. 1 minute. Asa na nga sitas? Sumala sa kaingon sa Marcos, Timer continue. nabuang. Mabasa ni mo na sa Marcos 3. Nabuang na siya. Nangutan na siya, asa mabasa? Naay nasulat nimo diri sa Mateo. Kaya kung ang tao mosulti sa imong isig ka tao nga bangbuang, ha? Siguro Sharon nakabal. Di na lang siguro kung basa na kay murag klaro naman siguro nahibal ana to, pero Sitas lang bro, sitas. oh, sitas lang. Oh. Ako lang nilagtod, ako bang pangitaon. Ha? Pero sure kong kay balo ka na. kasi sa Mateo na. Kasi Sa sa akong Mateo. pangutana, tinauman nga asa na nga sitas. Oo. Ako mga Hindi, wala lang kayo si Muha nga. Ngayon kang sitas. wala gyud sitas ana. Oo, na sitas. Pero ako sa pangitaon. Wala mo matutuli. Sunod lang pangutana. Sige, Sunod lang pangutana. another question, Oo. Brad Carlo. Diha sa unang Juan 3:4, ang sala mao man gyud ang paglapas sa sugo sa Dios. So matawag kag naisala kung imong gilapas ang sugo sa Dios. Nya niingon man ka si Santa Maria naisala. Unsang sugo sa Dios nga gilapas ni Mama Mary para mutuo kog naisala sa Mama Mary. Mo lagi na sugo lagi. I-apply ari sa nako ipangon imo pangutana to. Oh, pangutana to. Pangutana to niya, Brad. Unsang sugo sa Dios nga nalapas ni Mama Mary para mutuo kog naisala. Mo lagi na yang ingon nga nabuang naka. Mo na ngutana ka kanina na teksto nga asa mabasa ako sa napangitaon kinakalimot ako sa teksto. Oh, ano na yung teksto pero ako sa nasayod na mag-ana gyud. Sa pangutana. Isan punta ito na. Pangutana kay Mapasa kandam no. Oh, Texto. mangita pa man siya teksto di ay. Okay. Oh, di ba tigan ni andam ka dati. Oh, sige lang. Oh, Sige sige. man tanan sad. Awit 4:7. Nag-ingon man diri bro. Tahom kagayod akong pinangga. Hingpit ka ug wala gyoy mansa kanimo. Diining tanan si Maria ang tubag. Ang pangutana sa akong gibasa, may nadungog ka bang Maria o wala? Yes or no? Diya sa imong Biblia basing doon na May Maria. nadungog o wala? Yes or no? Sa imong Biblia Objection, Mr. Moderator. Sa mo nga objection na, Brad Carlo. Naa sa tong role sa debate nga ang kategorikal tubagon. Yes or no man ang pangutana, ipatubag Mr. Moderator. sige. Palihog ko ga. Oh. Basa balik. Brad. Tara, paliko na kong pangutana Mr. Moderator ha. Awit 4:7 premise ni. Niingon din tahom kagayod akong pinangga. Hingpit ka ug wala gyoy mansa kanimo. So naay pinangga ang Ginoo ug wala gyoy mansa diha kaniya. Iining tanan si Maria ang tubag. Pangutana, sa akong gibasa may nadungog ka bang Maria? Yes or no? Doon ako'y nadungog nga Maria. Salamat. Basa. Doon ako'y nadungog nga Maria. Pero wala diya sa awit 4:7. Basaha dia. Basa sa kung awit 4:7. Kana ka? Oh, basa. Sige. Awit 4:7 nag-ingon dinhi. Tahom kagayod akong pinangga. Hingpit ka ug wala gyoy mansa. Uyon ka dinhi sa akong mabasa nga walay mansa. Yes or no? Uyon Oh, ka ni? sige. Basa. Uyon ka ni. Uyon ka na mabasa man mo. Sige. Uyon ba kani Oh. walay mansa? Oh. O niya. Niining tanan si Maria ang tubag. Uyon ka ni.
Asa ayaw. Ay mong gibayan sa objection. Ang iyang gibasa sa awit 4:7. Sa awit 4:7. Hindi mo magilagto dias komentary. Mao bitaw na bitaw. Ayaw. Mujik ko. Kami kika komentary. Mao gani. Nasa wa man ka ni gamit kanina kuan. Wa man siya ni gamit kanina. Wa man siya ni gamit kanina. Gamit kag footnote. Oh. Di ba? Di gawas sa footnote. Oh, gami mas. Iya mo, sakto mas moderator. Ang akong gikuan siya kaya isumpay diha. Naman ang sumpay mo. Iya bang isumpay? Mao bitaw. Oh, mo lagi na. Imong gibasa diha sa awit 4:7. Asa man din natungod sa city man. Lagi, awit 4:7 imo nang gigamit nga basa. Pero ayaw nga si Maria. Ay mabuot ng gawi. Ako man yung pangutan na. Dapat ang imong trabaho pagtubag. Oh. O sige, Mr. Moderator, ipatubag ni Oh. Mr. Moderator. Sa awit 4:7, nag-iskot man diri. Pagkatahom mo gayud akong pinangga, hingpit ka og wala gyud mansa. Sumala sa akong gibasa, may mansa o walay mansa? Okay, pareho ko. Walay mansa. Oh, salamat. Oh, walay mansa gitubag ako. Explanation. Explanation. Sa iyang gibasa, matahom og walay mansa. Ha? Pero wala nagsulti na nga si Maria. Tama niya naman nagisumpayan sa putnot. Magbasa siya putnot nga mo si Maria din na. Okay. Pa, ipangutanas putnot. Mana ka? Oo, man ako. Ipangutanas putnot kung imo na Sunod putnot. pangutana. Ano pangutana? Unya niingon ka walay mabasa ang Maria diha. O pag ingon gani walay mabasa diha sa akong gibasa. Unya giingon man diri. Niining tanan si Maria ang tubag. Pangutana, may nadungog kang Maria wala? Naay na dungog. Oh, naaman diha. Naay na dungog. Pero sa imo man ang putnot. Okay, salamat. Oh, sa imo nang putnot. Sa imo nang komentary. Salamat. Oh, imo man sanak, imo man ang ipamatudan sumala sa imong Biblia og referensya. Ha? Imo na katungodan nimo. Doon ako nadungog nga si Maria. Oh, pero ang akong katungod din karon sa imong gibasa din sa kuang Biblia, dili man sad si Maria. Okay, manahong tubag. Another question, Brad Carlo. Okay. Okay, sana pangutana, niingon ka pa ganina, basta pa gani imong apil sa imong laway, na mahayag ka nga walay tao nga way sala, di ba ni anak ka? Tanang tao nakasala gyud. Nya karon, dinhi sa Roma 8:33, akong i-premise ani ha. Nag-ingon diri sa Roma 8:33. Kinsa may mangahas pagsumbong sa mga piniling katauhan sa Dios. Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. Nya ingon ka tanang tao nakasala. Nya giingon sa Roma 8:33, ang Dios mismo nag-ila kanilang walay sala. Pangutana sa akong gibasa, way sala o nay sala? Tubag, Sa akong gibasa? tubag, walay sala. Oy, Okay, tubag, kami na sa. Explanation. Walay sala. Nga naman, sumala sa imong mabasa diya sa bersikulo 5 sa Roma, wa man ko din mo tarong nga magbasa. Iisip ko sila nga walay sala, pinaagi sa dugo ni Kristo. O di ba? Iisip ka nga wala na kay sala, pinaagi sa pagdawat nimo sa dugo ni Kristo. Pero at first makasasala ka. Giluwas lang ka sa dugo ni Kristo. Kanang imong gibasa ulahin naman na. Ulahin na imong gibasa. Sunod pangutana, Brad. Oh, sunod pangutana. Okay. Matud pa nimo ni uyo na ka nga walay sala. Unya niingon ka pa ganina, ang tanang taon naagi sala. Pangutana, kinsay pakako ninyo? Si Pablo ikaw. Di lagi ko bagakon kaya naman sa Biblia. Oh. Oh, di po bagakon si Apostol Pablo ngano? Naingon man si Apostol Pablo bisan pag ato ng basahon. Naingon si Job, ang tanan walay putli. Ug tanan nakasala ingon si Isaias, nakalapas. Nahipalayo kita sa grasya sa Dios. Pero naingon si Apostol Pablo sa 5, nagpasalamat ako sa Dios kay kita gitubos sa pinagi sa dugo ni Kristo. Ug wala nailha ang atong sala. Sunod pangutana, Brad. O sunod pangutana. Ya antika ana. Di ba ang ato ang rule sa debate dili mo gawas sa tima? Yes or no? Oh, wala. Okay, dili mo gawas tima. Wala ni gawas. Base sa tong tima, si Maria may sala o way sala? Nalagi sala kaya Base sa tong tima, may sala wala? sa atong tema imong pamatudan. Objection, Mr. Moderator. Imo pamatudan. Objection na. Jika Ang akong objection, Mr. Moderator, ang nasa tong rules na tubagon ang pangutanang kategorikal. Okay. So, balik ko pangutana, Mr. Moderator, kay wa man niya tubaga. Nasa rules sa atong debate, bro, Jano Soliano. Atong basahon ang rola pag-usap. Oo. Basta nalimot siya. Oo, sige, sige. Matod pa din ang tema. Pamatudan ko si Santa Maria walay sala, sumala sa Biblia o referensya. Sige. Wala man nimo tubagaw direct o kategorikal akong pangutana. Balik ko na ako pangutana, Mr. Moderator. Di ba naa sa atong rules nga dili ta mo gawa sa tima? Yes or no? Yes. Okay. Sunod pangutana, base sa atong tima, may sala si Maria o nay sala? Naalagi sala. May sala o walay sala? Naay sala sa tong tema kay mo man na pamatudan yung may sala. Nya ko wa may sala na sa tong tema. Matod pa nimo, naa sa tong tima na sala sa Mama Mary. Mahimo bang atong ipabasa sa moderator kung naa bay sala sa Mama Mary sumala sa tong tima?
Mao gani na akong giingon sa imo ha. Hindi ta objection Mr. Manayon Moderator. siya o ganang katinaawan kung doon na bagay kay mabasa sa Biblia. Di Mr. Moderator, nangutana po niya Mr. Moderator nga dili ta mo gawa sa tima. Oo. Kaya naman na sa tong role, sige mo gawa sa tima. Niya ang akong pangutana Mr. Moderator, nangutana ko niya diha sa atong tima. Sa atong tima, Sa tima. o sa atong tima ba, si Mama Miri na isala o walay sala, ang iyang tubag sa atong tima na ako isala sa Mama Miri. Basaha ko no Mr. Moderator kung nagtugaan ba ni siya sa tinuod sa atong tima. Na naa ako isala sa Mama Miri. Palihog lang Mr. Moderator. Atong gibasa na to kanina, no? Oo. Gusto pa nimo balikon para to pagbasa pag-usap para Di ako siyang pangutana Mr. Moderator, base sa atong tima. May sala sa Mama Miri, way sala. Iyan to gito Suma ako na lagi nang gitubag siya. Ato lagi ikaw may naghimo anang atima. Lagi. Nga imo pamaturan nga walay sala. Akong pamaturan nga naay sala. Objection Mr. Oo, Moderator. nya ninyo tesa ditubag ko. Sa may ditubag ko. Gila mo balik na nila. Timer stop. Ang akong pangutana Mr. Moderator, dili niya lawgawon ba? Wa man ko miingon base sa iyaha, may sala Maria. Wa ko mangutana base sa imo. Base sa akong tima. Base sa akong tima, may sala sa Mama Miri o sa Sa tuwa laging tema imo patutuan nga na dunay sala, walay sala. Oh, may sala. Oh, walay sala. Basis tema. Okay, salamat. Oh, basis tema walay sala. Oh. Imo man ang tema. Hausa na mo. Another question. Okay, sana pangutana. Chika Robrinas. Diha sa Genesis 3:15, nga duna may babae nga muyatak sa bitin o sa demonyo. Karon ni nigar man ka nga dili ni si Mama Miri. Kung dili ni si Mama Miri, kinsa madili? Basa. Sige. Basaho na to, kinsa ni? Kung di si Mama Miri. Oh, kundis Mama Mary, basa. Oh. Ingon siya dire pre, si Carly Marinas, to basahon. He will crush your head. Sa ato pa, pagayatakan ng imong mga ulo, basa. And you will strike in his head. The antagonism between people and snake is used as symbolize. Kining mahitungod sa pagyatak o kining ulo sa bitin, kini siya nagkahulugan. The outcome of the titanic struggle between God and the evil one. Struggle played in the heart and history of mankind. Sa ato pag kinidiyahin nga history, ngadto nis mga katawhan, katong mong gibasa ganina, nga katawhan, mankind, the offspring of a woman, sa mga kaliwat sa inahan. Okay, so pag-utara. Eventually had the promise fulfilled in Christ. Si Kristo may katumanan. Okay, kanang human diha kasi kisgutan kinsa na ang human. Kaliwat lagi. Kisa ganin ang kaliwat. Kaliwat lagi ni sa babae Kisa na bayhana. og sa bitin. Kisa na bayhana. Wala gisulti kundi Wala mga gisulti. katawhan. Wala gisulti. Wala mga katawhan unya ang katumanan tubag. Ang tubag a promise fulfilled in Christ. Okay, sunod pangutana. So pag-utara para Chika Ro. Dinhi sa Genesis 3:15 gapon, diti kabuyan dinhi. Ingon ka dinhi nga katawhan. Kunya nag-ingon man dinhi sa Genesis 3:15. Sa akong gibasa, ang babae mao ang katawhan nga nagpakataw sa manluluwas. So kana ding babae nga muyatak sa bitin, mao ang nagpakataw sa manluluwas. Pangutana, sumala sa bag-ong tugon kinsa man ang babae nga nagpakataw sa manluluwas? Si Maria lagi nagpakatao. Okay, si Maria, salamat. Pero dili lagi na moy tasa. Dili lagi na moy. Dili lagi na moy. Kaya nasa awan. Oh, namo ko 1 minute. Oh. Offspring lagi na, kaliwatan ba? Kaliwatan nato ba? Si Maria mo nanganak pero ang point of view sa teksto, Roma 16:20, si Kristo mo nagtamak, dili si Maria. Sunod pangutana. Oh. Manaka. Pag-utara, okay. Mato pa nimo si Kristo ang nagtamak unya layo kay kag abot sa Roma. Ang ako pangutana diri mas Genesis 3:15. Mao man ay footnote. Abot no din basa. Mao Sige, man sunod ay pangutana. commentary. Sunod pangutana. Sa Genesis 3:15, ang gisgutan niya lalaki o babae? Offspring gani ang basaw na. Objection, Oh, Mr. nasa. Moderator. Mr. Moderator, ang akong pangutana Boss time. patubag. Kay naaman na sa tong tema nga ang kategorikal nga pangutana tumaguno kategorikal. Palihog Ang akong kay- pangutana Mr. Moderator sa Genesis 3:15, ang gisgutan na babae o lalaki? Babae. Babae. Explanation, balikon ako. Ingon siya dire. The antagonism between people and snake is used as a symbolize. Sa ato pag ang babae o ang bitin kini siya nagkahulugan, not literally. Ha? Symbolize the outcome of the titanic struggle between God and mankind sa mga katawhan. Sa ato pa mga katawhan ni Brother Carly Badinas, apil babae o lalaki ni. Pero ang main point ang gitudloan ni, this prophecy is fulfilled in Jesus Christ, Roma 16 versikulo 20. Okay, salamat. Salamat sa imuhang tubag. Pag-utara para Carlo. Sunod pangutana bro.
Matod pa nimo bro nga babay nagpasabot og katawhan. Sakto ba to? Yes, symbolize. O simbolize og katawhan. Nya si Mama Miri bro, apil ba siya sa katawhan? Apel na lagana na. Katawan na? Pero nangutana ka apel. Usa man mo. Kasi wala may pangutana. Pangutana to eh. Wala na. Iya to sa Apil pangutana. ba si Maria sa katawhan? Apil no. Kapag man ka. Yes. Karon kay apil man sa ato pa uyon ka suot ko siya sa Jesus 15. Sulod lagi kay kuan lagi na kita maglagi siya people. Salamat. Apel siya pero dili siya maoy point of view. Kaya ang gisulti din ang prophecy dire na basahan ko balik ha. Promise fulfilled sa imong giingon kanina nga prophetic. Kini nga siya nga propesya or ang mga promesa fulfilled in Christ. Mabasa sa Roma si Pablo magisulti na 16:20. Okay. So pangutana Brad, Carlo. Sunod pangutana. Kanang tao puno sa grasya bro. Ang sala makagahom niya dili. Dili na kung giluwas. Salamat. Pero sa wala pa siya luwas naingon siya dire basa na pug ko mo ha. Siya man siya mong gibasa dili na mo gahom kung giluwas ka na ni Kristo. Pero kung wala pa ka luwas napakadiha sa sala, nag-ingon siya dire, but where sin increase, grace increase all more. Kung ang sala nagapabilin, nagaperminti pa siya da si Muha, ang grasya usap nagapabilin. Mas nilabaw ang grasya. Pusa ningon siya kanay mong gibasa kanina nga wala na 1 minute. kinahanglan sa sala. Sakto man na. Pangutana Brad. Okay, sunod one pangutana. question. Diha sa San Lucas 1:28 nga si Mama Miri puno man sa grasya. Ni anang tungura kay puno naman siya sa grasya. May sala siya wala. Doon na lagi sala ningon si Job, walay taong perpekto. Kabisan gani ang anghel dili perpekto. Unsa pagkaha ang tao nga sama ra sa ulod. Una. Naka. Sunod pangutana, asa mabasa litra po litra kapitulo bersikulo si Maria na isala. Dili na ko mubasag litra por litra. Kaya nga naman. Moderator. Sa may objection. mga Mr. Moderator, Post ta. Mr. Moderator, ako 30 pangutana seconds. nangayo ko kapitulo bersikulo nga mabasa. Nga litra po litra ba? Counter Explicitly. objection, Nga si Santa Maria na isala. Sige Brad, nangayo siya o katinawan Brad. Aron ang iyong gisulti makagupa sa iyang gipabarog nga si Maria mabasag yun nga letra por letra. Sala yun. Siya rin ingon kanina. Muna mo akong kuan mo counter ko. Siya rin nagbasa sa kanina nga kung mo gamit ang Bible not literal ato siyang irliteral. Siya rin nagsulti na kanina ha. Siya rin nagsulti na kanina kung dili ato siyang masabot. Sa Unsang teksto Brad? Mao iya gipang siya may nagsulti kanina. Siya may nagsulti na sa niya siya nga. Kung Wala mong kumangutana sa gisulti na ko pa ganina. Ang akong pangutana kay ninigar man ka sa kontima nga si Maria walay sala nya para nimo kay negative man ka may sala. Nangutana ko nimo asa na mabasa kapitulo bersikulo diha sa Biblia explicitly ha litra por litra nga si Maria na isala. Asa na nga teksto? wa tay mabasa nga si Maria walay sala. Inyo. Nabasa. Time na? Wala ba seconds? Wala tay mabasa nga si Maria walay sala. Pero sumala si mong gi-explain kanina, dili nag-miss pa nga atong basahon literal, kundi atong masabot. Ikaw na nagsulti na kanina. Okay. Wala may mabasa litra po litra nga si Santa Maria na ay sala, di ba? Ikay na mong ana. Katong imong tubag pa ganina, sakto sayo. Sakto to. Okay, sakto. Sakto mo way mabasa. Sakto at amo amin medyo nga nga walay mabasa. Okay, balik Pero ka ikaw na mag-ingon kanina. Time. Salamat kaninyong doha no. Muna pa ba mo'y Ano, ribata na. ribata na no? O sige. Ang una mo kuan, Siya, negative. 1 minute. Brad 10 mo'y minutes. una mo Sumari. kamari Brad pabarog para Timer. Samari naman lang nino. Timer start. Now. Now. Nagpasalamat jud ko kini karon nga topic ko mga higala kay mo lagi na si ang amigo. Iya magong ipamatuod ganina nga dili gyud literal. Primero pa lang pagtindog niya doon na siya gigamit na kalimot lang utong iyang gikuan naman ay record ya. Nga sa atong pag-explain dili lang nato mabasa nga literal. Dili mo buto na dili ko moingon nga mangutana pa ko niya nga literal man mo na. Ano, sure man jud ko nga wa siya mabasa nga ningon si Maria nga wala po sala. Ningon si Maria nga ako walay sala. Wala ko ni kuan ana kay ngano. Dili man ko maghinanggaw nga kanang magdialog o debate nga hinanggaw. Ang ako is kamatuoran. Kay sure man ko kasi ako kami ko nga si Carlo Barina. Wa gyud siya mabasa nga si Maria walay sala. Wala siya mabasa na. Nangutana siya nako nga doon na ba'y mabasa nga si Maria nakasala? Way mabasa.
Pero may mo nang masabot nga naingon si Maria nga nabuang si Kristo. Oh, buang na si Kristo kay walay kaon. Nga kana tay pagsulti ni buang di na sala. Mabasa man gina nato na diri sa Mateo. Nga ang tao nga mosulti buang siyang isikataw mga